Hello Leo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano yung mga messages and energies ninyo surrounding this week. Current energy ninyo. We have the Eight of Pentacles, what to embrace. We have the Seven of Wands, ano yung kailangan ninyong iwasan. We have the Three of Empress, no? Number 3. So, ano yung possible na accomplishment ninyo? We have the Page of Swords. Ano yung blessings and opportunities might come your way this week. We have the Fool, maganda. Ano yung obstacle ninyo? We have the Ten of Wands. So, yung advice sa inyo ng Spirit will be Judgment. Alright. So, yung theme ninyo for the week ay the Six of Swords, which is good, no? Kasi new beginning ito. Merong new beginning dito na mangyayari in your life, and we also have a new beginning energy rito. We also have new beginning energy. So, si Empress din, that is also new beginning kasi this is also creation energy. So, most likely maraming pagbabago ang pwedeng maganap dito sa buhay mo this week. Maaring ito ay mga gusto mong mabago, no, sa buhay mo. Maaring ito ay yung mga gusto mong mabago or mga gusto mong maging adjustments, no, sa buhay. So, yun, Leo. You are heading towards calmer waters, no? Kung nakikita mo, kalmadong-kalmado yung kabila na side at dito magulo. Wavy, magulo. Kaya, maaaring sa ngayon, baka magkakaroon na din kayo ng kapayapaan sa dibdib ninyo. Maybe you are going to start feeling the peace, no? Kung saan man kayo papunta. There could be travel dito, very imminent ang travel dito. Kasi baka kayo magre-relocate, baka kayo maglilipat ng bahay, baka kayo maglilipat ng trabaho, maglilipat ng tinitirhan, ng lugar, 'di ba? Maaring pwede nga iba sa inyo rito, pang ibang bayan, mga ganon, no? Kaya, there's a lot of movement, no, na pwedeng maganap dito sa linggong ito or in the next few days. So, yung current energy ninyo is Eight of Pentacles, which is mastering your craft, no? So, siguro nagsisipag kayo, nagtsatsaga kayo, maybe you're focusing on your job, you're focusing on your work, and pwedeng talagang gustong-gusto ninyong ginagawa ninyo. Maybe you are enjoying what you are doing. Maybe kung ano man ang trabaho ninyo sa ngayon, maybe that is what you love doing, no? This is your passion. Or, pwede rin na nagsisipag kayo, nagtsatsaga talaga kayo rito because you are preparing for a shift, no? Baka meron kayo ditong inaaral talaga, mga bagong skills and talents ninyo. Maybe you are focusing on that sa ngayon. You're enhancing, you're harnessing those talents, skills, and gifts na ginagamit ninyo sa inyong pagtatrabaho because pwedeng you are preparing for a change, no? Makagusto mo talaga na magbabago ka na ng trabaho, maglilipat ka na ng kumpanya, pinagtatrabahuan, no? So, maybe that is related to this movement, no? So, good luck sa'yo. So, anong dapat ninyong i-embrace sa ngayon? We have the Seven of Wands, no? So, maybe you need to defend yourself, no? Nasa defensive mode ang lalaki. So, that is siguro what is your situation sa ngayon, na nasa defensive mode kayo. Maaring kayo ay kailangang dumepensa, no? Depensahan ng sarili ninyo, depensahan ng posisyon ninyo sa trabaho, or depensahan ng kung ano man ang
ang bagay na to na kailangan mo depensahan kasi baka merong nagki-question sa'yo, no? Something like that. Or baka na-promote kayo at merong umaalma, merong nagrereklamo. So, pwedeng ganon. So, stand your ground, no? At kung ano ang sa tingin ninyo ang tama, ano sa tingin ninyo ang dapat, then yun ang gawin ninyo. Alright? Ipaglaban mo kung ano ang dapat na ipaglaban. So, ano dapat ninyong iwasan sa ngayon? We have the Empress energy. Empress is, this is abundant, no? And prosperous energy. Meron ditong mga opportunities and possibilities na maaring dumating na that could be pwedeng pagkakakitaan ninyong bago, 'di ba? Or pwedeng meron ditong dadating na mga panibagong offers na panibagong income stream, mga ganon, mga bagong pagkakakitaan, mga bagong diskarte, 'di ba? Pwedeng may mga ganon. So, you are going to be abundant and prosperous at this time. Kaya lang, ang meron lang kayong kailangang iwasan dito, no? Na huwag kayo basta-bastang magdedesisyon. Okay? Lalo-lalo na meron kayong mga bagong offers dito, meron kayong mga bagong opportunities na kakatok sa inyo sa ngayon. Make sure na hindi kayo yung basta-bastang tatalon agad, no, sa kung ano man ang opportunity na nagustuhan ninyo, but make sure na alamin mo munang mabuti yan, no? Kasi baka ma-compromise lang dyan yung trabaho mo. Kasi baka meron kang kung lalo-lalo na kung you will be impulsive, no, hindi mo pag-iisipan mabuti, baka yung makuha mong opportunity mas maganda pa kaysa doon sa ginagawa mo sa ngayon, 'di ba? Or baliktad, no, mas maganda siguro yung ginagawa mo sa ngayon kaysa doon sa bago mong kukunin, no? Yung ganun ba? So pag-isipan niyo mabuti, and that do not jump into a new situation agad-agad na hindi mo pag-iisipan, okay? At since the Empress also is a mother archetype, this is a mother figure, so baka din, no, you are taking care of family, you are taking care of your kids, you are taking care of your person mo, maybe you also have a parent under your care, mga ganon. So isa din yan sa dapat ninyong i-consider when you are considering a new job or a new career na tatahakin ninyo. No, na make sure na hindi maapektuhan negatively yung mga dati na ninyong ginagawa, lalo-lalo na yung aalaga, no, sa mga tao sa buhay mo. Alright? Because they need you. Okay? So, your accomplishment din dito na pwede mong ma-accomplish ngayon is Page of Swords. Baka kasi talaga magre-research ka, no? Maaaring ikaw ay magre-research, ikaw ay magtatanong-tanong, ikaw ay mag-gather ng information, ikaw ay magre-research at lahat, no, siguro ng kakailanganin mong impormasyon ay maaaring yan ay makukuha mo. Yan ay maiipon mo this time. Kaya it will be an accomplishment para sa'yo kasi baka matagal mo na tong ginagawa. Matagal mo nang hinahanap, no, mga impormasyon na ito, and finally maiipon mo na siya. So yung possible din ng mga blessings ninyo or opportunities sa ngayon is the Fool, no? The Fool is a new beginning energy. So meron ditong opportunity na you're going to embrace, no? Meron ditong oportunidad na i-take advantage mo sa ngayon, even though siguro hindi ito yung cup of tea mo, hindi ito yung nakasanayan mo, hindi ito yung kung nasaan komportable ka, it might not be that, pero ito yung sa tingin mo ay ito sa tingin mo ay panahon na para gawin mo siya. Ito ay panahon na para mag-evolve ka, mag-thrive ka, mag-progress ka, no? Kaya siguro ito ay kukunin mo na siya. You are going to take advantage of that, no? At kung ano man yan, depende sa inyong sitwasyon. Pwedeng bagong
magkakaroon ka ng bagong trabaho, bagong source of income, meron bagong money path na dadating, or pwedeng, pwedeng bagong commitment ninyo, pwedeng bagong commitment, pwedeng bagong commitment in business, or pwedeng commitment in relationship, pwedeng gano'n. It could be anything, na sa tingin mo, panahon na para ikaw ay sumubok na ng mga bagong bagay. Okay? So, ano yung obstacle ninyo? We have the 10 of Wands. No? 10 of Wands is ending and beginning energy. So, meron ditong tatapusin ka na. Meron ka na ditong puputulin. Meron ka na ditong meron ka na ditong kumbaga, aalisin mo na sa buhay mo, Kasi, bigat na bigat ka na. Hirap ka na for certain situation. Kaya siguro naiisip mo na sa ngayon na ang tagal na nito kung pinagtiisan. Ang tagal ko na nandito sa sitwasyon na to. It's about time na para isipin ko naman yung kabutihan ko, isipin ko yung sarili ko, isipin ko yung welfare ko, yung ganon. Kaya there is something dito that you are going to cut off sa buhay mo. Pero, ang challenge lang dito, baka it's either hindi mo agad ito magagawa, or mag-uurong sulong ka. No? Maybe sa tuwing iisipin mo na gagawin ko na to, parang mag-hold back ka. No? Parang ganun. Kasi, for whatever reason, maaaring ikaw ay mayat maya, magdedesisyon na, sige, gagawin ko na. Tapos, all of a sudden, magbabagong isip mo. No? Umamaya na, o bukas na, or saka makalawa na. So, maaaring yun ang magiging mo dito. No? Magiging challenge mo kung paano mo to isa sa katuparan. So, yung advice sa inyo is judgment energy. There is something dito that you really need to do na pagdedesisyon, no? At kailangan mo ng pagdesisyonan ito. Kailangan mo na tong gawin. Hindi na to pwedeng papalipasin mo na naman yung panahon, yung pagkakataon. Kasi maaring pabalik-balik na tong sitwasyon na to. There could be a situation dito wherein paulit-ulit na lang. Maybe few years back, nangyari na to, or a year back, nangyari na to. Tapos, ini-ignore mo lang, or hindi mo siya pinapansin, hanggang sa lumilipas na lang din yung mga araw. Tapos ngayon, eto na naman. Susulpot na naman yung same situation, same scenario. 'Di ba? Kaya ang advice sa inyo ng spirit dito, maybe, kailangan mo nang gawin ito. Kailangan mo nang harapan ito ngayon squarely para matapos na to once and for all. Hindi na to maulit. Hindi na to pabalik-balik na issue na to sa buhay mo. Okay? So, tignan natin kung ano yung final message ninyo. Ayan. So, nawala na din. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe. So, we have chameleon, stay in the background and adapt to the situation rather than being conspicuous and attempting to direct the course of events. Ayan. So, parang mas maganda siguro sa ngayon na ikaw ay nasa backseat lang muna. No? Nasa backseat muna, ikaw muna yung nasa backseat at hayaan mo muna ang ibang tao yung mag-drive, kumbaga, So, now siguro kasi dati ikaw na lagi yung nagtitimon, ikaw na lagi yung sinusunod, ikaw na lagi yung nagsasalita, ikaw na lagi yung sinusunod, no? So, ngayon, yung advice sa'yo is atras ka muna. Dito ka muna sa backseat. Ikaw lang na muna. Nasa receiving end ka na lang muna. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.